Pinagpapatuloy po natin ang ating pong serye dito po sa Book of Nehemiah. Subalit bago po natin pagbulayan ng kanya pong salita, tayo po muna po ay manalangin. O aming dakilang Diyos, tunay nga po na wala ka pong katulad. Napakabuti nga po ninyo. This goodness, O Lord, is not based on our own experience. Subalit po'y kapahayagan ng iyong katangian. Sa aming pong pagbubulay ng iyong salita, wag lamang po kaming makinig, wag lamang po kaming matuto. Wag lamang po naming pagbulayan ng O Diyos ang iyong salita. Bagkus, ituwid po ninyo kami. Liwanagin po ninyo ang aming puso't kaisipan upang ang inyo pong banal na kalooban ay aming pong maisapamuhay. Opo, O Diyos, may mga pagkakataon ng iyong salita ay katulad ng isang tabak na magkabilaang talim, sapagkat inaakay niyo po kami, tinatawag sa isang pananampalataya na may pagsunod. Isang pagsunod na nagdudulot ng pagbabalik ng pagluwalhati sa inyo pong banal na pangalan. Ito po ang aming dalangin, O Diyos, na sa aming pakikinig ang iyong Santong Espiritu ang magturo sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ang ating pong mensahe po ngayong pong umaga pong ito, sa Nehemiah po, chapter 8, verses 12 to 18. What is an authentic spiritual revival? What is an authentic spiritual revival? Mga kapatid, ipinagpapauna ko na. Ipinapangako ko po ngayon sa inyong umagang ito, samahan po ninyo ako, hindi po maikli ang mensaheng ito. Ibig sabihin, hindi po to 15 minutes, hindi po to 16 minutes, hindi po to 17 minutes. Hayaan po ninyong maglakbay po tayo sama-sama at patuloy po natin pong makita ang liwanag ng salita ng Diyos. Amen? Biruin po ninyo mga kapatid, hindi lamang po pala wall ang i-rebuild muli after po ng 70 years na pagkabihag nila sa Babylonia. Kundi, ang mga bayang pinili ng Diyos, yung mga tiga-Southern Kingdom, yung mga tiga-Judah, ay i-revive din ng Diyos spiritually. Amen? Hindi lamang po nag-rebuild ang Diyos ng isang wall for their protection, for their refuge, kundi sila din mismo. Because after 70 years, hindi po sila nangatuto sa law of Moses, nahiwalay po sila. Ano nga po ba ang aming pagkakakinanlan? Saan kami galing? Sino itong Diyos ni na Abraham, ni na Isaac, ni na Jacob? Amen? So hindi lamang po nire-rebuild ng Diyos yung physical wall, but also yung kanila pong spiritual identity. Amen? Sabi nga po ng ating pong Pastor E, mga shortcut po yan, Pastor E, Pastor Eman, ako po si Pastor M, Pastor Mark, ay God is not only rebuilding a wall, but also reviving His people. Amen? Higit sa lahat, hindi lamang po dapat wall ang makumpleto, hindi lamang po dapat wall ang matapos, kundi bumalik muli ang mga anak ng Diyos kung sino sila in their spiritual life. Amen? Ano ang kahalagahan ng isang finished wall kung babalik muli ang mga anak ng Diyos sa dati nilang spiritual status? Amen? Nagpagod pa ng 52 days kung masasayang lang naman. In the same way, bakit pa po tayo maglalaan ng ating time, talent, and treasure kung hindi lang din naman po tayo magkakaroon ng spiritual revival here at FCC Manila? Amen? Kaya po, ano nga po bang katangian
ng isang spiritual revival, yung authentic, yung totoo. Hindi po yung sabi lang ni Marites at ni Marisol, kundi talaga yung nakasulat, yung nakatindig sa salita ng Diyos. Amen? Kaya na, what are the characteristics of a true revival? Amen? Ano ang mga katangian ng isang totoong revival? Yung totoong pagbabalik sa Diyos, yung totoong panunumbalik ng ating spiritual life. Number 1, sa mga meron pong notes, mag-notes na kayo. Number 1, committed to deeply dwell in the Word of God. Committed to deeply dwell in the Word of God. Nandoon yung ating commitment na malalimang manatili sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Ayon po sa Nehemiah 8:13, sa inyo pong mga Biblia, pansinin po ninyo yung mga naka-highlight at mga naka-underline na mga salita. Nang sumunod na araw, nagtipon. They gathered. Sino? Sa harapan ni Ezra ang mga pinuno ng mga angkan, kasama mga pari at mga Levita, upang ano? Bakit sila nag-gather? Bakit sila nagtipon? Upang pag-aralan ang ano? Ang mga turo ng kautusan. Matapos yung wall, matapos silang makabalik after 70 years of captivity sa Babylonia, ang next ay bumalik muli sila sa kautusan ni Yahweh, the source of their spiritual identity. Amen? Pansinin po ninyo, paano po nila ipinakita yung kanilang commitment sa salita ng Diyos? Paano po nila ipinakita yung totoong spiritual revival? Pansinin po ninyo, number 1, yung pong leaders ng bawat tribo, yung leaders ng bawat 11 tribes, kasama sa pagtitibon, yung mga pari, yung mga Levita, sa pangunguna at pamumuno ni Ezra, nagkatipon sila. And the reason for gathering is to meditate and to study the Word of God. Nothing else, nothing more. Amen? Wala po silang ibang pag-uusapan, wala po silang ibang agenda, kundi ang salita ng Diyos. Amen? Let us go back. Sino itong si Yahweh? Sino itong tumawag sa aming mga ninuno na sina Abraham, sina Isaac and Jacob? We want to go back to our spiritual identity. We want to go back to the God, to the true God. Sapagkat napapalibutan sila ng mga katakot-takot na mga Diyos-Diyosan. Amen? Sina Molek. Di po ba? At yung mga iba pa. Mga kapatid, even yung leader na si Ezra, yung pare, tignan po ninyo yung kanyang dedication pagdating sa salita ni Yahweh. Bilang isang spiritual leader, ano yung mapapansin natin? Siya rin ba ay committed to deeply meditate and study the Word of God? Sapagkat siya ang nanguna sa pagtitipon. Pansinin niyo po dito sa Ezra chapter 7 verse 10 sa inyong screen. Umalis sila sa Babylonia noong unang araw ng buwan at sa patnubay ng kanyang Diyos ay dumating siya sa Jerusalem ng unang araw ng ikalamang buwan. Verse 10. Pansinin po ninyo mga kapatid ang verse 10. Buong sikap. Sabihin mo sa katabi mo, buong sikap. Sa ibang salin po, buong tiyaga. Kilala po tayo sa buong mundo bilang mga Pilipino na matyaga. Amen? We are a resilient nation. Amen? Sanay tayo sa tiis. Sanay tayo sa tiyaga. Amen? Marapat din sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya tignan mo, sabi niya, buong sikap na pinag-aralan ni Ezra yung kautusan ni Yahweh. Pwedeng sabihin ng talata na pinag-aralan ni Ezra. Pwedeng ganun lang. Hindi. In-emphasize ng manunulat ng aklat ni Ezra yung buong sikap. Amen? Para saan? Upang maisagawa at maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin nito. Nagsikap pala si Nehemiah bilang unang katangian ng true or authentic spiritual revival or renewal,
na kailangan pala niyang buong sikap na mag-aral, pagtiyagaan, pagnilayan ang salita ng Diyos. Amen? Kaya hindi pwede na tayo po ay mga individual na mananampalataya, pamilya bilang mga Kristiyano, iglesia na nagkakatipod na wala tayong tiyaga sa salita ng Diyos. Amen? Amen? Ang tiyaga-tiyaga nga nating pumila sa PhilHealth, SSS, pagdating sa salita ng Diyos, pinagtsatsagaan pa po ba natin? Pinagsisikapan pa po ba natin? Amen? Sabi diyan, buong sikap. Imaginin po ninyo ang mga mananampalataya na walang buong sikap. Imaginin ninyo ang mga pamilyang Kristiyano walang buong sikap. At imaginin ninyo ang inyong mga lingkod o mga pastor na walang buong sikap sa pag-aaral ng salita ng Diyos. What will happen? Anong mangyayari? Anong naghihintay po sa atin, mga kapatid? Mga kapatid, paano po natin ngayon maipapakita ang ating commitment to deeply meditate and study the Word of the Lord bilang unang katangian ng totoong spiritual renewal, bilang individual, bilang pamilya, at bilang iglesia? Take note, individual, familial, and then church. May mga babasagin tayong mga ideolohiya na matagal na nating pinagyaman na mali pala. Amen? Mamaya, iisa-isahin nating banatan. Number one, let God's Word be your delight every day. Amen? Ang isang mananampalataya, ang isang pamilya, ang isang iglesia na may totoong katangian ng spiritual renewal and spiritual revival, ang una kanilang desire and delight ay ang salita ng Diyos. Amen? Ang ating top priority, nothing more, nothing less, ay ang salita ng Diyos. Pansinin po ninyo dito sa awit 1:1-3. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2, pansinin po ninyo yung contrast. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Amen? Yung pagdating sa pagsunod kay Yahweh, gigil na gigil siya na sumunod. Amen? Anong ginagawa niya? Binubulay niya araw at gabi. Tignan po ninyo yung spiritual renewal. Yung kanyang delight, yung kanyang desire, hindi niya tinatantanan ng salita ng Diyos. Kung meron ka mang dapat, hindi tantanan yung salita ng Diyos. Amen? Hindi si Rapi Tulpo, hindi yung isumbong mo sa bayan, kundi salita ng Diyos. Mga taga-FCC, mga pamilya ng FCC, at bawat individual na bumubuo ng FCC Manila, personal, familial, and church, wala po tayong ibang tatantanan kundi ang salita ng Diyos. Amen? Hindi po tayo dapat pumayag na everyday ang salita ng Diyos ay hindi natin delight. Amen? Verse 3, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Tignan po ninyo kung gaano siya ka-fresh. Tignan ninyo kung gaano siya ka-nurture. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Amen? Tignan po ninyo kung anong nagagawa ng spiritual renewal na merong commitment na malalim sa salita ng Diyos. Katulad siya ng isang puno sa batisan, fresh, namumunga, productive, fruitful. Amen? At kung nagnanais po tayo ng ganyan, we should have a commitment to deeply meditate and study the Word of God. Number 2, be grounded into the Word of God as a family. So bilang individual, wala tayong ibang tatantanan kundi yung salita ng Diyos. And as a family, salita din ng Diyos. Amen?
Personal, ang ating delight, salita ng Diyos. Sa ating pamilya, salita din ng Diyos. Pakinggan po ninyo, Deuteronomy 6:4 hanggang 9, the Shema. Pakinggan mo, Israel. Sa Old Testament, kapag po sinabing pakinggan, hindi lang pa yung naririnig. Hear to understand. Pakinggan mo upang lubusan mong maunawaan. Yun ang ibig sabihin ng pakinggan. O Israel, si Yahweh na ating Diyos si Yahweh ang tanging Diyos lamang. Ibigin mo si Yahweh na yung Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya itanim. Tignan po ninyo yung mga characteristic. Itanim. Huwag sabihin po na pakawalan. Di po ba? Itanim. Verse 7, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. So, ibig sabihin pa pala, Old Testament pala, meron lang tinatawag na family worship. Amen? This is the verse about family worship. Na kung saan sama-sama kayong umaawit, nag-aaral, at nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos. As a family, yan, the Shema. Amen? Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan. Amen? Sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Yung pong pagbangon, pagtulog, ibig sabihin is madalas. Okay? Frequent. Hanggat may pagkakataon, do it. Yan ang ibig sabihin yan. Verse 8, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo at isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkaan. Alam ba ninyo na ginawa talaga nila tong literal? Yung mga Israelita ngayon. Pero ang ibig sabihin niyan is, let the word of God in every aspect ng inyong buhay, kailangan frequent siya. Kailangan andun siya. Amen? At ang kausap po dito, yung nation of Israel, pababa sa mga pamilya. Amen? Kaya ibinababa natin ang family worship. Amen? Mga kapatid, bago tayo naging miyembro ng isang iglesia, tayo po muna ay individual. At bilang isang individual, tayo po muna ay kabilang sa isang pamilya. Tama po ba? At pangatlo, ang iglesia. Hindi pwedeng, pastor, hinahanap ko ang aking spiritual maturity sa church, pero wala po akong spiritual discipline as a person, pero wala po kaming spiritual discipline as a family. Kaya kasalanan mo, pastor, kung di kami magmamatured. That is so a great mistake in human history. Amen? Yung tinanggal mo ang yung spiritual discipline as an individual, yung tinanggal mo ang inyong family worship, tapos iaasa mo lahat sa church, yung iyong paglago, tapos every Sunday lang tayo nagkakatipon, tapos spiritual diet ka from Monday to Saturday, and then, kapag hindi kayo lumalago as an individual, as a family, kasalanan niya ng church, kailangan nila akong bayaran ng 100 million moral damages. Dahil hindi kami lumalago as an individual, as a family. Ganun. Amen. Ang ating spiritual maturity ay nagsisimula sa individual, sa pamilya, and then sa church. Hindi natin pwedeng basagin o i-disrupt ang cycle ng spiritual maturity. Amen. Kaya bago mo hanapin yung spiritual maturity sa church, wait, pause for a while. Kailangan po muna natin tanungin, how about yourself? How about your family before sa church? Amen? Kaya, kung sa church nag-overflow ang spiritual renewal, nag-overflow ang spiritual revival, kasi in the first place, nagsama-sama yung mga mananampalatayang nag-overflow as an individual, as a family. Amen? Sometimes, nakakalungkot. Throughout the history of Filipino evangelical churches,
Yung church parang ginawang rehab. Pastor, ikaw nang bahala dyan, ha? Yung kumbaga ipapatapon sa church. Pero, pastor, sa bahay namin, walang spiritual maturity. Sa sarili namin, walang spiritual maturity. Mananagot ka pag hindi tumano yan. Hala, every Sunday lang kami magmimit yan. Pero how about from Monday to Saturday? Pastor, spiritual diet kami. Hindi pwede. Hindi pwede. Amen? Ayan o, ang kausap dito ng Panginoong Diyos ay yung nation of Israel. And from nation, family. And from family, individual. From individual into family and as a nation. Sa ating modern ngayon ay self-family church. Yan ang ating tatlong source of spiritual maturity. Amen? Hindi lang church. Amen? Number 3, paano natin may papakita ang unang katangian ng spiritual revival? Let us remain steadfast to the Word of God as a church. Amen? Bilang isang church, individual, delight in the Word of God. Family, delight in the Word of God. How about sa church? Gawa 2:42. Inilaan nila ang kanilang mga sarili saan? Upang matuto sa turo ng mga apostol. Amen? Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Amen? After po na muling mabuhay ang Panginoong Hesus, nung nagsisimula ang mga early chapters ng gawa ng mga apostol, wala po silang ibang delight kundi magtipon-tipon sa salita ng Diyos. Ano yung turo ng mga apostol? Ano yung turo ng ating Panginoong Hesus? Pag-aralan natin, let us gather. Once a week? No. Every day sila nag-gather. Amen? Kaya dito po sa FCC Manila, sinisikap po natin na buhayin, palakasin yung ating mga Bible study. Because Bible study leaders, katuwang kayo ng leadership sa Acts 2:42. Amen? There's no need to mention yung mga pangalan nyo, pero malaki ang inyong papel sa paghubog sa salita ng Diyos para sa spiritual maturity as a church. Amen? Kaya believe ako sa inyo. Amen? Katuwang kayo ng leadership kung papaanong nagsama-sama sila upang pag-aralan ng salita ng Diyos. Ganun din sa ating modern day. Pag nagba-Bible study tayo, ang ating pinag-aaralan ay ang salita ng Diyos. Mga kapatid, may tanong ako sa inyo, magkakaroon po ba ng tunay na revival sa ating spiritual life? Sa ating spiritual life as a family, sa ating spiritual life as a church, kung walang pagkauhaw at pagkagutom sa salita ng Diyos? Paano po tayo magkakaroon ng excitement, pagkauhaw at pagkagutom sa salita ng Diyos kung ang ating mga puso ay punong-puno ng mga bagay patungkol sa mundo? At dahil punong-puno na tayo ng mga bagay patungkol sa mundo, nagtatanong tayo, bakit kaya hindi ako lumalago spiritually? Bilang individual, bilang pamilya, at bilang iglesia. Amen? Ano pa po ba ang ilalagay dyan ng Diyos na hunger and thirst sa salita niya kung wala ng espasyo ang salita ng Diyos sa puso mo? Amen? Imagine po ninyong isang baso na puno na, tapos lalagyan mo pa ng tubig. Amen? Ganon din. Whenever you enter church, whenever na ikaw ay pumasok dyan sa iglesia ng FCC, kailangan yung mga alalahanin sa mundo, tanggalin mo. Kasi paano makakapag-minister ang salita ng Diyos sa iyo? Paano ka magkakaroon ng pagkauhaw at pagkagutom sa salita ng Diyos kung punong-puno na yan ng mga bagay sa mundo? Kaya tuloy, dahil puno ka na ng mga bagay, mga alalahanin sa mundo, ang salita ng Diyos na yun ay hindi mo ma-appreciate. Boring, hindi na excited, nagmamadali ka.
Amen? Bakit? Walang space. Amen? Kaya hindi mo mas-savor. At kaya nagtataka ka, Lord, ba't kaya hindi ako lumalago? Lord, bakit kaya hindi lumalago ang aking pong family? Lord, bakit hindi ko ma-appreciate yung preaching? Maganda naman. Wala namang pinapatamaan. Kasi in the first place, punong-puno ka ng mga bagay patungkol sa mundo. Amen? Pinuno mo na. Tapos ini-expect mo na lalago ka spiritually. Lalago ang pamilya mo as spiritually. Pero wala nang espasyo ang salita ng Diyos sa puso mo. Wala nang puwang. Amen. Kahit ilang send pa ng prayer request sa prayer meeting ng spiritual maturity as your family, kung hindi naman kayo nag-hunger and thirst as an individual, as a family sa salita ng Diyos, walang mangyayari. Amen. Kahit 100 prayer request pa yan. Nagpapa-prayer request kayo ng spiritual maturity kasi in the first place, uhaw at gutom kayo sa salita ng Diyos as an individual, as a family. Amen? Ganun po yun, mga kapatid. Mga kapatid, yung katabi mo, pakipikpik, andyan ka pa ba? Amen? Andyan ka pa ba? Mga kapatid, nakaisa pa lang tayo. Number 2, pangalawang katangian ng spiritual revival na totoo. Number 2, celebrate God's goodness as a way of celebrating His faithfulness. Hindi lamang po sila nag-deeply dwell sa salita ng Diyos, kundi sinelebrate din po nila yung kabutihan ng Diyos bilang pag-alala sa Kanya pong katapatan. Kaya po sila po ay nag-celebrate ng pista po ng tabernakulo or Feast of the Booths or Sukkot. 3 ang pangalan. Pili na lang kayo dyan. Pakinggan nga po. Ayan po ang letrato. Ayan. Gumawa po sila ng mga kubol. So, hindi lang po inayos yung kanilang spiritual identity, kundi, teka lang. After ng 70 years ninyo, meron kayong hindi pa sineselebrate at ang uling celebration ninyo ay nung panahon pa ni Joshua. Tignan ninyo. From book of Joshua to the book of Nehemiah, ilang daang taon yun. Amen? Ang tagal. So, i-celebrate ninyo. Kaya gumawa sila po ng mga iba't ibang kubol na as if ni reenactment nila yung kanilang buhay sa wilderness. Sapagkat natuklasan nila ang kautusan, meron palang ipinag-uutos si Yahweh na kailangan nila itong i-celebrate kapag in-enter nila, pag pumasok sila sa promised land. Ginawa po ba nila? Ginawa nila. Kitignan po ninyo, Nehemiah 8:17. Ang lahat ng bumalik mula sa pagkabihag ay gumawa ng kanya-kanyang kubol at doon sila tumira to celebrate yung pista ng tabernakulo or yung pong Feast of the Booths. Iyon ang unang pagkakataon na ginawa ito ng mga Israelita mula nung panahon ni Joshua, na anak ni Nun. Masayang-masaya ang lahat. Siyempre po, for 70 years na mahigit, nabihag kayo, naging foreigner kayo, at even sa salita ng Diyos, naging estranghero sila. Nagkaroon sila ng spiritual revival, chapter 7, chapter 8. And then, natuklasan nila, teka lang, meron pala tayong dapat ipag-celebrate. At sinelebrate nila. Gumawa sila ng mga kubol. Nire-reenact nila yung pong ginawa ng Diyos doon sa wilderness, doon sa ilang. Ano po ba ang kahalagaan ng pista ng tabernakulo or Sukkot or Feast of the Booths? Pagdiriwang na kung saan inalala po nila ayon sa utos ng Diyos kung paano sila pinalaya sa pagkakaalipin sa Ehipto. Amen? At kung gaano sila iningatan ng Diyos sa disyerto, patungong lupang pangako at kung gaano sila pinagkalooban ng Diyos ng kanilang mga pangangailangan. Mga kapatid, hindi rin ba ito magandang gawin ng mga lumaya pagkatapos ng 70 years? Pagkatapos ng 70 taon na pagkakabihag sa Babylonia,
na kung papaanong ang kanilang mga ninuno ay pinalaya ng Diyos sa pagkakaalipin sa Ehipto, ay ganun din sila pinalaya sa pagkakabihag sa Babylonia, at kung gaano sila iningatan at pinagpala ng Diyos muli sa pagtatayo ng pader. Ano ang kanilang naging reaksyon sa pagdiriwang ayon sa verse 17? Silang lahat ay masayang masaya. There is an overwhelming joy. Amen? Hindi lang sila nire-revive spiritually, kundi pinapaalalahanan merong dapat celebration yan. At yung celebration to commemorate, to celebrate, to remember yung pagpapalaya, yung provision, yung kabutihan, yung grace ng Diyos nung pinalaya po sila sa Ehipto. At ganun din, 70 years. Mga kapatid, paano ngayon natin po may papakita ang ating celebration as a way of remembering God's goodness? Kung sila nagpista ng Sukkot or Feast of the Booths or Tabernacle, tayo po ngayon bilang mga mananampalataya, ano yung marapat po nating mga celebration bilang pong pagbabalik, tanaw at pag-alala sa kabutihan, sa patuloy na kabutihan at katapatan po ng Diyos? Amen? Hindi po natin po sineselebrate ito pong pista ng tabernakulo. But how about us, as believers of Christ, as disciple of Christ? Number 1, give thanks unto the Lord with a joyful heart regardless of our situation in life. Amen? May pagsubok man o wala, may pera man o wala, merong mang tinatawag po na sakit o karamdaman, mga kapatid, celebrate God's goodness. Amen? Wag na wag po natin pong kakalimutan yan. Wag na wag po natin kakalimutan ang magpasalamat po sa Diyos. Amen po ba? Regardless of our situation. Amen? Regardless, may pera man o wala, give thanks unto the Lord. May pagsubok man o wala, give thanks unto the Lord. Amen? Sinusubok man o hindi, give thanks to the Lord. May pagsubok man o wala, give thanks unto the Lord. Whatever is our situation in life, give thanks unto the Lord with a joyful heart. Amen? Number 2, yung aking pong kopya na wala. Number 2, worship and give thanks unto the Lord joyfully as a family. Amen? Hindi lamang po tayo bilang individual. Bakit hindi po natin samantalahin? Hindi lang po ang ating mga sarili, ang mga may iba't ibang pinagdaraanan. Bakit? Hindi po ba tayo mas lalong pong dapat na magtiwala at magpasalamat sa Diyos bilang individual at bilang mga pamilya habang tayo po ay sinusubok at pinapatatag ng Diyos sa pamamagitan po ng mga iba't ibang mga dalahanin sa buhay? Amen? Hindi po ba dapat na ang mga pamilya na binubuo ng bawat individual ang unang dapat na magpuri at magpasalamat sa Diyos? Amen? Hindi po ba masarap bilang mga pamilya ng FCC na nag-gather kayo sa inyong family worship at kino-confess mula sa panganay hanggang sa bunso, mula kay nanay at kay tatay, mga anak, ito yung mga kabutihan ng Diyos sa atin. Amen? Diba? Biruin ninyo, anak, 14,000 ang ating bill. Bukas, andyan na si Meralco, andyan na si Maynilad, and yet, bago tayo putulan, bago ang anong tawag doon, yung peligro something, pecha de peligro, biruin mo, 14,000 lang anak ang kailangan natin ang binigay ng Diyos, 25,000. Hindi po ba dapat ang pamilya ninyo ang unang makaalam niyan? Yung mga kayo as a family ang dapat unang mag-celebrate bago kay best friend. Amen? Bago sa inyong mga followers. Amen? Baka may mga vlogger dito. Amen? Hindi po ba dapat bilang isang pamilya tayo yung nag-gather, nagtitipon, o anak, ano yung pasasalamat mo sa Diyos? Ano yung mga itinuturo ng Diyos sa iyo ngayon? Diba? Ano yung mga rebuke ng salita ng Diyos? Di po ba?
Kung yung dating pananampalataya natin, they believe a family that prays together, stays together. Dito sa FCC, a family that worship God together, stays together. Amen? Anong mangyayari sa inyong mga anak kapag pinalaki ninyo ng may pagpupuri at pagpapasalamat in the context of family worship? Grabe tong nanay ko Grabe tong tatay ko, no? Ang bigat-bigat na ng pagsubok. Pero wala silang ibang bukang bibig kundi pagpapasalamat, pagpupuri sa katapatan, kadakilaan ng Diyos. Salamat, Pastor E. Amen? Bakit yung mga pamilya ngayon dysfunctional? Bakit yung mga bata ngayon puro mura? Alam ba ang sasabihin sa teacher, Ma'am, Sir, alam ba ninyo na ang mga demonyo ay nasa loob ng aming bahay? Ha? Di ba mga demonyo ay nasa impyerno? Hindi po, nasa bahay. Bakit mo nasabi yon? Kasi po ang sabi ni nanay kay tatay, demonyo. So demonyo number 1. Ang sasabihin po ni nanay kay tatay, demonyo ka rin. Demonyo number 2. Tapos po sa amin po 5 kayo magkakapatid, demonyo kayong lahat. So meron pong 7 demonyo sa loob po ng bahay. Tapos lalabas yan. Di ba? Accidentally naapakan yung paa niya. Demonyo ka talaga. 8 ng demonyo. Binagsak ni teacher. Ikaw talaga, teacher susumbong kita sa mga demonyo sa bahay namin. So, 9 na ang demonyo. Mga kapatid, pero kung yung inyong mga anak, pero kung yung bawat pamilyang Pilipino, wala silang ibang naririnig, kundi yung pagpapasalamat, pagpupuri sa Diyos, ano kaya lalabas sa bibig ng mga bata? Amen? Mga kapatid, hindi po ba kapag po birthday ni nanay at tatay, ano ang pinagpapasalamat ng mga bata? Di po ba yung mga itinuro ninyo? Tama? Hindi naman yung itinuro ni Chris Aquino at saka ni Bea Alonso. Tama po ba? Aalalahanin nila kung paano kayo nila itinaguyod, pinalaki. Kung pinagtsatsagaan mo na lang din naman ng yung anak sa pagmamahal, bakit hindi mo pagtsagaan daw? Ituro at palakihin sa salita ng Diyos. Amen? At para kapag nag-asawa sila, patuloy yung family worship. Alam mo, Honey Pie, alam mo, Sweetie Pie, hindi ko malimut-limutan si nanay at si tatay na kahit mahirap kami at kahit ang aming ulam ay toyo sa almusal, mantika sa tanghalian, at ketchup sa gabi, isa lang ang sinasabi nila, give thanks unto the Lord. Punong-puno kami ng Bible study, punong-puno kami ng salita ng Diyos. Kaya tignan mo tuloy yung mga batang pinalaki sa salita ng Diyos, hindi mareklamo sa buhay, matatag. Walang mga lumalabas po sa kanila ng mga demonyo, kundi praise God. Kaya mo yan, kapatid. Andito kami, kapatid. Bakit? Hubog at aral sila sa salita ng Diyos dahil sa family worship. Amen? Hindi po yung pong tatay, Tay, mag-family worship na tayo. Naku anak, baka lumampas tayo ng langit niyan. Masyado kang banal. Magtigil-tigil ka. Diba? Alam po ba ninyo na merong isang pelikula, religious talaga sila. Kaso lang, every Sunday lang sila religious. Pero pagdating ng Monday to Saturday, naku po, grabe. Panoorin nyo. The Massacre in Zapote Street, 1981. Hindi pa po ako buhay nun. Diba? Ano pangalan po ng host ng MMK? Nakalimutan. Si Charo Santos, 1981. Grabe, yung tatay talaga, religious. Pray tayo, anak. Kaso lang alam ninyo, sa church lang yon, pero everyday, grabe talaga si tatay. As in, mapang-abuso. At noong pong nagpakasal na yung kanyang anak, dito kayo tumira. Huwag kang umalis, anak. At nung aalis na sila,
Napuno na kasi. Binaril muna niya yung asawa ng kanyang anak. Binaril muna niya yung kanyang asawa. Binaril niya yung kanyang anak. At huli niyang binaril ang kanyang sarili. True story po to, ha? Why? Sapagkat walang pamilya na yung salita ng Diyos ay natatak. Amen? Mga kapatid, mahirap po bang pag-usapan ng Diyos sa loob ng isang pamilya? Amen? Number 3, come and celebrate God's goodness every Lord's Day and hear His word for our correction, reproof, and training, encouragement, and rebuke. Amen? Ang Sunday po ay non-negotiable. Yung Sunday ang ating pong holiday. Amen? Alam ba ninyo, tayo mga mananampalataya, we have 52 holidays. And that is Sunday. Bakit? Christ is risen. My Redeemer lives. Amen? So every Sunday, meron akong expectations. We will celebrate God's goodness, faithfulness, because Christ has risen. Amen? And He shall return. Kaya every Sunday, meron tayong expectation dito sa church na ano kaya yung itutuwid sa akin ng Diyos? Ano kaya yung ire-rebuke sa akin ng Diyos? Ano kaya yung paghikayat ng Diyos sa akin? Ano kaya yung pagtitraining ng Diyos? Amen? Hindi yung pupunta tayo sa church na ano naman ang bagong joke ni pastor kaya? Yun lang. Kaya imbis na live by the Bible, live by the joke. Kaya puro biro ang buhay. Amen? Hindi lang po tayo parang, pastor, encouragement lang dapat ang marinig ko sa church. Pag hindi encouragement, babanatan kita. Magpapile ako ng moral damages, ha? Masyadong matalim-talim yung salita ng Diyos yan. Dapat yung salita ng Diyos nag-a-adjust sa akin yan, ha? Pag masakit yung salita ng Diyos, huwag ka mag-preach. Kumanda ka. Abangan kita sa gate. Nakikita mo yung mga ganyan? Yan. Pag sa salita ng Diyos, masyado akong nire-rebuke, masyado akong tinatawag para mas lalo kong makilala ang Diyos. Manda ka, ayaw ko yan. Gusto ko lang yung maganda sa pandinig. Gusto ko lang na ma-entertain. Pero yung totoong pangangaral, yung rebuke, reproof, correction, training in godliness, sige, magkasubukan tayo. Wag. Manda ka sa akin. Alam ba po ba ninyo na may mga ganyan ng churches? Alam po ba ninyo yung worship nila? Yung pastor, nandun sa wrecking ball. Bola. Totoo po ito, nangyayari na to sa USA. From church to club. Ang chorus, yung kanta na wrecking ball. Amen? Tapos alam po ba ninyo, after ng worship, merong games. Alam niyo kung anong games? Paunahan na itong Bible ay parang sa football. Yun yung bola na sisipain mo at kailangan maano mo sa next. Bakit? Kasi inabandonan na ng church, ng pamilya at ng individual yung rebuke, reproof, training, and correction for godliness. Pero may tithes and offering pa sila, in fairness. Diba? Panggastos daw nila. Pero sabi ko, Lord, have mercy. Saka imagine niyo si Pastor Mark, yung preaching na lang niya, no? Sumasayaw, tapos may bola dito. Tapos ang kakantahin ko na imbis na tapos ang aking nang ipapangaral ay gusto ko nang bumitaw. Tapos si Brother Rafael yung tumutulak. Tapos kapag pumunta sa side na yon, si Elder Alex ang magtutulak pabalik. Totoo pong nangyayari to. Grabe. Mga kapatid, mga tiga-FCC Manila, kung ito ang nangyayari na sa USA, huwag tayong pumayag na mangyari ito. Amen? Kaya every Sunday dapat meron tayong mindset, Lord, ano yung itutuwid mo sa akin? Lord, ano yung i-encourage mo sa akin?
Lord, ano yung ititraining mo sa akin? Lord, ano naman yung kasalanang pagsisisihan ko? Hindi lang yung Lord, dapat encouragement lang. Lord, dapat rebuke lang. Hindi, iba-iba ang baray. Kung gusto po ninyo ng iba't ibang ulam at putahe ng Word of God, kumpleto. May rebuke, may reproof, may correction, may training for godliness. Ikalawang Timoteo 3:16. Amen? Yan ang totoong buffet. Hindi yung pong mamimili ka lang kung anong gusto mo. Amen? Mga kapatid, wala po akong pambayad sa moral damages. Amen? Number 3, paano po natin? At sa panghuli, ano ang pangatlong katangian ng totoong revival? Consistency in meditating God's Word and celebrating His faithfulness and goodness. Number 1, commitment to deeply dwell in the Word of God. Unang katangian ng spiritual renewal. Number 2, celebrating God's goodness as a way of remembering His faithfulness. And number 3, consistency. Tignan po ninyo ang verse 18. Ang aklat ng kautusan ay binabasa araw-araw. Hindi po yung isang buwan sa loob ng 10 bilyong taon. Mula sa unang araw hanggang sa katapusan. 7 araw silang nagpista at sa ikawalong araw ay nagkaroon sila ng isang banal na pagtitipon bilang pagtatapos ayon sa itinakda ng kautusan. Mga kapatid, ang ganda, tignan ninyo. Commitment sa salita ng Diyos, celebration sa faithfulness ng Diyos. Pangatlo, consistency. Ito ang pinaka-challenging sa lahat. Inhale, exhale. Consistency. Sa luto, pag nagbago ang iyong consistency sa mga mix-mix mo, mag-iiba ang lasa. Tama. Nagluluto po ako. Alam ko yan. Instead na 3 cups ang suka, ginawa mong 10 cups, mga kapatid, baka lumipad ka. Di po ba? Subukan mo naggalawin yung mga tamang sukat, yung consistency ng pagluluto. Iba ang maluluto mo. Ikaw. Amen? Ganun, sa salita ng Diyos, sa spiritual renewal, sa rebuilding, here we are, FCC Manila, ito ang sagot para masustain natin ang ating pag-rebuild. Ito yung sagot upang yung next generation ay maabutan po nila as an individual, as a family, and as a church, yung mga itinataguyod natin ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, consistency. Tagalogin natin. Sabihin mo ulit, bawal ang ningas kugon. Hindi yung sa simula lang. Yung parang sa simula lang tayo excited, wow! Di ba? Hindi yung sa una ang dami-dami. Tapos biglang, ano to, matira-matibay? Hindi na po tayo malaya na po tayo sa mga Kastila. Malaya na po tayo sa mga Hapon. Malaya na po tayo sa mga Amerikano. Wala na pong sumasakop sa atin. Amen? Consistency. Itaguyod at ipagpatuloy yung mga nasimulan natin. Amen? Can we afford to go back again sa dati? Amen? Gusto mo ba natin bumalik sa dati? Bakit ang hina? Gusto po ba natin bumalik sa dati? Ano ang kailangan? Consistency. Hindi lang sa simula, kundi with or without trials. Magpatuloy po tayo. Mula po sa buhay ni Pastor Eman, sa buhay ni Pastor Mark, consistency. Mula sa buhay po ng mga elders, deacons, consistency. At mula sa bawat Bible study, consistency. At mula po sa buhay po ng mga kabataan natin, consistency. Kailangan consistent tayo. Tuloy-tuloy. Amen. Alam nyo, kung tutusin, dapat sa mga Kristiyano,
kung nagsimula kayo ng 10, dapat matatapos kayo ng 10. Amen? Hindi yung 10 kayo nag-start, tapos kalahating tao na lang, manananggal lang natapos. Hindi pa kompleto, no? Humiwalay pa. Amen? Consistency, tuloy. Tuloy, hindi. Kung tutuusin, pagdating sa consistency, ang maganda po sana ay hindi yung matira matibay. Yung matira matibay, kung may digmaan, tama? Wala na po ang mga Hapon, wala na ang mga Amerikano, wala na mga Kastila. Hindi na po tayo dapat matira matibay, kundi sama-sama. Kaya ang ganda ng ASEAN symbol of unity, yung nakaganyan sila. Ano yun? Sama-sama tayo. Walang iwanan. Di po ba? Mga kapatid, ipagpatuloy po natin ang ating pong nasimulan. Ito ang pinaka-challenge. Ito ang huling characteristic, huling katangian ng spiritual renewal. Yung family worship, consistency. Yung spiritual discipline as an individual, consistency. Yung mga training po natin, consistency. Amen? Yung mga magagandang bagay na ginagawa natin bilang pamilya upang lumago, consistency. At ito ang church na napaka-consistent. May mga challenges man o wala. May sinusubok man o wala. Consistency sa lunch fellowship. Amen? Saan kayo makakakita ng isang church na sinubok ng panahon at pagkakataon pero hindi pa rin nawala ang lunch fellowship? Amen? Alam nyo bakit? Naka-5 church ako sa aking Christian service during my bachelor's day. Biruin mo ang laki-laki ng church. Laki ng tithes nila. Every Sunday, ina-announce yan yung mga tithes and offering nila. Ang ating pong tithes and offering po this Sunday, 55,000. Pero walang lunch fellowship. Kaya yung mga kabataan nila, yung mga adult nila, hindi magkakakilala. Sa totoo lang po, wala sila. Pero pag Pasko, kaya naman nilang mag-lunch fellowship. Pero hindi nila priority yung lunch fellowship. Pero dito, sinusubok tayo ng panahon at pagkakataon, pero isang malaking magandang katangian ng pagiging consistent natin, may lunch fellowship tayo, may extended fellowship tayo, kilala natin. Thank you, Lord, for the lunch. Amen? Yung mga kabataan, sa karanasan ko, sa aking pong mga intern, wala din silang fellowship. Wala. Kaya mga youth, kapag may fellowship kayo, samantalahin ninyo kasi sa ibang church walang ganyan. Mga mens, sa palakasan, sa last Sunday, 3 p.m., pinopromote ko na consistency, magpatuloy kasi sa ibang church, ang hirap-hirap i-gather ng mga mens. Amen? Namatay na si Melchora Aquino, namatay na si Diosdado Macapagal, yung mga men's fellowship pa rin, hindi pa rin mabuhay-buhay. Pero dito, buhay. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Ipagpatuloy natin yung mga mabubuting bagay na ginagawa. Amen?